Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, good morning, happy Sunday. Ito mga kababayan, mga ka-analyze yung kinakasangkutan hong issue dito kay Congressman Bong Suntay. Huwag na ho nating banggitin yung kanyang first name hindi ho bagay sa kanyang pagkatao. Congressman Bong Suntay na lang at sabi-sabi sa mga comment section, ito raw yung tinaguri ang pinakatangang congressman sa balat ng lupa. Yung kinakasangkutan niya hong issue, dahil dito sa ginawa niyang pambabastos ho dito sa pangalan ho ni Ann Curtis at kay Ann Curtis, ay lumalala ho itong issue laban sa kanya. Yan ho na pala ni Congressman Suntay, kakatanggol ho kay VP Inday Sara Duterte, ay napasama ho ang kanyang bunganga. Akalain nyo ang dami naman po pwedeng ipandibang, ipangkatwiran, ipagbigay ng opinion about ho doon sa ini-imagine ni VP Inday Sara Duterte na pinuputulan ng leeg si Pangulong Bongbong Marcos ng ulo. Ang nakuha pang pandibang ko ni Congressman Bong Suntay pambabastos ho kay Ann Curtis na kung saan nakita niya raw minsan si Ann Curtis sa Shangri-La at napakaganda raw at may naramdaman daw siyang desire sa loob ng kanyang katawan at talagang nag-init daw siya at hindi niya raw ma-imagine kung ano pa raw ang pwedeng mangyari. Pwede naman iba ang ikatwiran. Pwede naman iba ang ikatwiran. Pwede naman iba ang dahilan para madibang niya yung kay VP Inday Sara Duterte at yung ini-imagine puputulan ng ulo leeg si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo maisip kung bakit yung pang nakuha niyang nahukay na dahilan. Ano nangyari sa utak nitong taong ito? Marami hong pumalag mga kababayan. Especially nung araw ho na binanggit niya yan, ngayon ho ay Women's Month. Tulad ho nito mga kababayan, makikita nyo dyan, magsasampa ng mga reklamo laban kay Representative Bong Suntay sa Ombudsman ang grupong World March of Women. Pilipinas kaugnay ng kontrobersyal na pahayag nito tungkol sa aktres na si Ann Curtis sa isang pagdinig sa Kamara. Kasama sa mga reklamo ang paglabag sa Safe Space Act, Magna Carta of Women, at Code of Conduct and Ethical Standard for a Public Official and Employees. Lumalabas, may nalabag din palang batas ito. Nakahanap ho ng kakampi ito Itong si Bong Suntay, nakahanap ho ng kakampi. Itong si Atty. Topacio na kung saan wala naman daw nalabag na batas yung ganung may ini-imagine. Ang katwiran nga ho natin mga kababayan, hindi naman lahat ho ng sinasabing bastos pakinggan or bastos sa pakinggan or bastos sa sabihin nasa batas. Tulad nga sabi ko sa iyo Atty. Topacio, halimbawa ang anak mo ay kinakausap ka, hindi man lang nangungupo. Di ba bastos 'yon? Walang hindi pwedeng di magsabing di bastos 'yon, lalo na bata pa tapos di marunong mangupo sa'yo. Nasa batas ba 'yon? Na bawal mangupo? Di ba wala namang ganong batas? Pero pag pinakinggan mo, bastos Ganun yung pinupunto, ganun yung pinupoint. Na halimbawa lang, sasakyan natin, walang nalabag sa batas, sabi nyo, pero according ho dito sa binabasa natin, ay mukhang may nalabag na batas. Ito ho si Bong Suntay, mga kababayan, ay humingi ho ng paumanhin. Sorry. Kung talagang wala kayong nalabag na batas, sige nga, ulit-ulitin nyo. Gumamit kayo ng iba't ibang babaeng artista. Nang madagdagan yung mga pambaba sa inyo. Ito, humingi siya ng sorry. Is he point out that
kadalasan is not an impeachable offense. The analogy made was not intended to put malice in that particular statement. Mm. Ang gusto natin is i-point out that kadalasan may mga statements which are taken out of context. Dapat tignan yung kabuuan at hindi dapat nagpupunta sa konklusyon. While may mga tao siguro that found the analogy in bad taste, dun sa mga na-offend, tayo'y inuulit ko, walang Wala. Walang malis. Ay, nako. Huwag mo ipilit, sir. Inuulit ko maraming po pwedeng ipang-debunk, ipang-katwiran doon sa sinasabi. Kung gusto mong pagtanggol, gusto mong pagtakpan si BP Inday Sara Duterte, yung sa sinabi niyang nai-imagine niya na si Pangulong Bongbong Marcos pinuputulan niya ng ulo leeg, maraming po pwede. Ganito lang Nakita ko ang dati kong kaaway nung high school sa SM. Nung nakita ko siya, naiisip ko, nai-imagine ko, parang gusto ko sapakin Pero pinalagpas ko na lang. Tapos na. Ang importante lang naman doon, makapagbigay ka ng halimbawa, di ba? Correct? Yun lang naman ang gusto mo di ba? Bakit kinakailangan pa magbanggit ka ng isang babae, artista, may asawa, at sasabihin mo, nakita mo si Ann Curtis sa Shangri-La, nakaramdam ka ng desire sa loob mo, at nag-init yung katawan mo, at naisip mo na lang kung ano pang pwedeng mangyari. Pinipilit mo kasing itama ha? Unang-una, hindi ka babae. Sila, kung naramdaman nila na nabastos sila, karapatan nila yun kasi sila yung babae, sila yung nabanggit tulad ni Ann Curtis. Unang-una, hindi ka babae ka ba? Para masapawan mo yung naramdaman ng tao. Kasi kung hindi pambabastos ito, ibig sabihin, pwede sabihin sa asawa mo ito. Pwede sabihin sa anak mo. Ha? Kung okay lang sa'yo ito. Di ba? Wag mo ipilit, sir. At least doon sa nanais nating gawin doon sa statement na yon. Ayaw natin makasakit through that analogy, but kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, ulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Pero, well, totoo yung it was a fictitious situation na wala raw malis. Sabi mo nga anong walang malis? Kinukwento mo nga nakaramdam ka nga ng init sa loob ng katawan mo, desire. Wala pa palang malis yun na i-broadcast mo ang sabihin mong naramdaman mo na nakaramdam ka ng init at desire. Wala pa palang malis yun. Ano ba malis para sa'yo? Wala na. Alam mo, kung hihingi ka ng sorry, mag-sorry ka na talagang sorry. Humingi ka na talaga ng paumanhin. Talagang paumanhin. Huwag na yung maghihingi ka ng sorry, paumanhin, tapos makakatwirang ka pa. Kumbaga, pinapatungan lang ng mali pa yung isa pang pagkakamali. Wala na yan, puro mali ka na dyan. Ginawa, isa lang ang totoo doon. Yung sinabi ko, ang ganda-ganda niya. Dahil talaga naman maganda siya. Now, ulitin ko, yun nga nakakapagtaka. Doon nagandahan ka sa kanya, pero ang naramdaman mo, desire at init. Di ba pagka nakakita ka ng magandang babae, ang una lang maiisip mo, humahanga ka, magkaka-crush ka. Pero sa'yo, iba. Nakakita ka ng maganda, naramdaman mo, desire at init sa loob ng katawan mo. Diba? This proves yung nakakalungkot na sitwasyon dito sa as I mentioned, kung yung conclusion naging may malis, hindi yun yung intended nung aking intensyon nung aking analogy. But why do you even have to say that, sir? Bakit niyo pa po kailangan sabihin yung analogy na yun? No, actually, alam mo, biglaan yung analogy na yun Dahil, di ba pinakita sa video yung kay VP Sara at one of the allegations being used for the impeachment yung desire at saka yung kanyang imagination. Narinig niyo yung reporter na babae, medyo gigil medyo gigil yung tanong kasi bakit yun pa? Kasi nga ulitin ko mga kababayan, mga ka-analyze. Kung gusto niyang i-debunk o gusto niyang palusutan yung sinabi ni BP Inday Sara Duterte na nai-imagine niya na
pinuputulan niya ng leeg or ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos, marami naman pwede. Katulad nga na binanggit ko kanina, nakita mo yung dati mong kaaway nung high school sa SM, sa isang mall. Gusto mo sapakin. Ay, pinabayaan mo na lang kahit nakaramdam ako ng galit. Ganun lang. Tapos na. Marami, napakarami. Bakit kinakailangan dito pa at gagamit ka ng babae? Tapos sasabihin mo, nakaramdam ka ng desire at init sa loob ng katawan mo? Pag narinig mo yung nakaramdam ka ng desire at init sa loob ng katawan mo, ano pa ba maiisip ng isang babae at isang lalaki na nakikinig sa'yo dyan sa may press con? Ano pa ba? Ano pa ba yun? Meron pa bang ibang po pwedeng maisip? Wala ka nang ibang maiisip dun. Alam mo na yun kung ano. Di ba? To inflict harm. Sabi ko nga, desire and imagination is not an impeachable offense. Yung analogy na yon dahil, di ba nung isang araw kasi may kaibigan ako nanood nung pelikula. Hindi ka basta nag-imagine, sir, nang bastos ka. Unang-una may asawa yung tao. Kahit naman sino may asawa, makarinig ganyan, ginanyan yung asawa niya, ginamit niya sa press con, at hindi maganda ang pagbibigay ng halimbawa, magagalit. Hindi basta imagine ang pinag-uusapan dito. Nambastos ka, sir. Yun ang unang naisip kong pangalan. Dapat siguro gumamit tayo ng fictitious name or another analogy. But yun lang ang naisip ko at that time. But as I mentioned, the intention, let's go back to the intention. There was no malice intended in it. Pero nagsisisi ka, sir, na ginamit mo yung analogy. Well, sa pagbigay ng analogy, I stand by my statement that analogy was used to prove that statements are oftentimes taken out of context. Nagsisisi ako na may nasaktang mga kababaihan. Ayun kasi mga reporter dito, mahina rin kayo magtanong eh. Dapat ganito itanong nyo. Sir, bakit? Di ba, ang gusto nyo lang naman ma-prove do sa press ko na yung ini-imagine ni VP Inday Sara Duterte, pinuputulan niya ng leeg at ulo si Pangulong Bongbong Marcos, walang masama doon. Ini-imagine niya lang. Marami naman po pwede, sir, na gamiting halimbawa. Bakit kinakailangan ang inalimbawa niya pa si Ann Curtis at nakaramdam kayo ng desire at init sa katawan? Po pwede naman kayo makaisipan ng iba. Bakit yun agad ang naisip nyo? Pag sinabi niya, mabilis lang kasi yung sinagot ko na yung statement na yung biglaan lang. Ibig sabihin, pag nakakaisip, hindi ka nakakapag-ready. Kapag bigla ang sagot, ang naiisip mo ay kalaswaan. Nalulusutan mo kasi. Ngayon mga kababayan ako, eto. Yari ka ngayon, Congressman Suntay. Bukod ho sa grupo ho, sa grupo ho ng mga kababaihan kanina na maghahain ho ng ethics complaint dito ho kay Congressman Bong Suntay, ay nagsalita na ho ngayon. Eto hong si Ann Curtis. Kung yung una, abogado niya nagsalita, ngayon ho si Ann Curtis na mismo. At mukhang ididemanda ho itong si Congressman Bong Suntay. Gagawa ho ng kaukulang legal ho na aksyon. Kita mo pinagtatanggal mo si VP Inday Sara. Ngayon ang nalalagay tuloy sa alanganin yung posisyon mo. Dati ethics complaint yan. Pwede kang masuspinde, pwede kang mawala sa pagka-congressman mo. Tingnan mo ngayon si Kiko Miao Miao Barsaga. Hanggang ngayon, ayun, suspendido pa rin. Una, nasuspindi ng 60 days. Ngayon, another 60 days na naman. Baka pag tumagal yan, mawala sa pagka-congressman yan. Pakinggan nyo ito, mga kababayan. Galit. Wag na ho natin pakita yung video kasi sa ABS-CBN ho ito. Na-shock
nasaktan at naggalit. Ito ang naramdaman ng kapamilya actress-host na si Ann Curtis nang marinig ang pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kung saan ginamit siya bilang analogy o halimbawa ng mambabatas sa isang pagdinig ng House Committee on Justice. Sa inilabas na pahayag ng aktres sa kanyang social media accounts ngayong Sabado, sinabi niyang malaswa ang naging pahayag ng kongresista at ginamit din ito ang kanyang pangalan nang walang paalam at sa maling konteksto. Git pa ni Ann, sinasalamin ni Suntay ang kulturang ginagawang normal, ang misogyny o maling pagtrato sa mga kababaihan. Actually, mga kababayan, may epekto ito kay Ann Curtis eh. Especially lalabas siya ngayon, pupunta ng mall at may makakakita sa kanya. Oh. Ano maiisip? Pwede siyang pagtawanan, pwede siyang mabuli rito eh. Di ba? May epekto ito, mga kababayan. Malamang ito si Ann Curtis nako, baka hindi mo na maglalabas to. Hindi mo na magpunta sa mga mall to. At ang mas masamaan niya ay mga nakaupo pa sa gobyerno ang gumagawa nito na pinapasweldo ng mga taxpayer. Kaya nga, ito nga nakakapagtaka. Ang daming pwedeng pandebunk, mag-ibigay na opinion itong si Congressman Bong Suntay about sa pagtatanggol niya kay BP Inday Sara Duterte na pinuputulan ng ulo leeg. Gusto niyang i-wave yun eh. Gusto niyang i-debunk yun eh. Bakit ito pa ang kanyang naisip? Napakaraming pwedeng maisip. Yung ex-girlfriend ko na nasa lubong ko sa Shangri-La. Gusto kong kumprontahin. Gusto kong awayin. Dahil niloko niya ako. Pero ginawa ko, hinayaan ko na lang. Baka kung ano pa mangyari. Tapos na. Magbibigay ka lang naman ng example eh. Ewan ko rito bakit. Anong klaseng utak meron itong taong ito? Ano? Pinipilit pang tama siya. Pinipilit. Mabait lang yung mga reporter na nakaharap mo na nagtatanong sa'yo. Subukan mong vlogger magtanong sa'yo. Baka di ka makatagal dyan sa kinatatayuan mo. Baka tumalikod ka. Mga kababaihang tulad niya, hindi tinanggap ni Ann ang paghingi ng paumanhin ng kongresista. Pero tanggap niya ang paghingi ng tawad ng asawa ni Suntay na si Sheila Guevara Suntay. Nakisimpatya rin siya sa nararamdaman nito. Umaasa si Ann hindi Ayan narinig nyo? Hindi. Although humingi ng tawad, sorry. Kasi hindi naman sincere yung pag-sorry niya, nangangatwiran pa eh. Hindi ko tinatanggap ho ni Miss Ann Curtis. Tuloy natin. Kasi ng Ethics Committee ang issue laban sa mambabatas habang tinitingnan rin niya ang legal options na maaaring gawin ng kanyang kampo. Dagdag ni Ann, women deserve better at dapat laging itaguyod ang kapakanan ng mga kababaihan lalo't nangyayari pa rin ang iba-ibang uri ng pang-aabuso araw-araw. Hindi rin papalampasin ng Gabriela Party List ang hindi kaaya-ayang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio laban sa mga kababaihan. Ito'y matapos ipagtanggol ni Topacio si Suntay sa isang radio show na natural lang ang naturang pahayag mula sa isang lalaki at ipokrito ang kumontra. Dinagdag niya na ganun din siya dati kay Representative Sara Elago na ngayon kinatawa na ng Gabriela. Pinag-aaralan na ng grupo ang posibleng legal na hakbang laban kay Topacio. Iginiit naman ni Senator Jinggoy. Ayan ho mga kababayan Pinag-aaralan din ho ni Congresswoman Elago, Sara Elago at yung kanyang grupo na sa panho ng ethics complaint itong si Attorney Topacio. Ng kaso. Kasi nakisimpatya ko. Wala naman, ang lalaki daw talagang nag-i-imagine minsan, nakakaramdam ng desire. Oo, pero privately, siya lang nakakaisip, nakakaramdam nun, hindi niya ibubulgar sa press con, tanga. Ano naiintindihan? Ang point doon, bakit kinakailangan sabihin sa press con, ipangalandakan, na ini-imagine pinagnanasahan ko tong babaeng ito? Bakit? Hindi ba pwedeng sarilinin mo?
Eh ngayon, hindi yun ang binibigay kong halimbawa para ma-debunk yung kay BP Inday Sara Duterte. Di magbigay ka ng ibang explanation. Diba? Kasi kung normal nga itong mga ito, ibig sabihin pwede sa asawa nyo ito, pwede sa anak nyo. Ha? Halimbawa, pare, nakita ko asawa mo. Nagdidilig ng halaman sa labas. Ang ganda pala ng asawa mo. Nakaramdam ako ng dessert, talagang init sa loob ng katawan ko. At naisip ko kung ano pa po pwedeng mangyari. Di ba? Ay, walang na-violate na batas. Walang mali siya, walang malis. Okay sa inyo? Tapos sa press con pa sasabihin, maririnig na sambayan ng Pilipino. Yung asawa ni Bong Suntay, asawa ni Topacio, maganda, ganito, nakaramdam ng desire, init, yung lalaki. At naisip kung ano pa pwede mangyari. Okay sa inyo? Pinipilit nyo Huwag nyo ipilit. Talagang mali. Mali, sir. Mali. Kahit sabihin nyo pang walang nalabag na batas, walang na ganito. Bastos. At hindi lahat ng bastos talagang nasa batas. Diba? Dati nga sa Quezon City Ordinance, walang batas na pagsumipol sa babae. Dati yon. Pero tingnan mo, napasok na sa batas. Bawal na sa Quezon City, especially may city ordinance na pag pumito ka sa babae, on the spot, aarestuhin ka ng polis. Pero dati wala yan. Ibig sabihin, nung panahon na yon, walang nalalabag na batas, pero, hindi masamang, pero bastos sumipol. Mababastusan yung babae. Yun yung ini-explain doon. Topacio, Suntay. Tulad yan sinasabi ko, mga anak natin, pag kinakausap tayo ng direktar, hindi nangungupo, 100% sasabihin natin bastos. Pero hindi sakop ng batas yun. Pero bastos. Bastos, di ba? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye.